Well, mga kapopong, kumusta? Well, straight to the point na tayo, ha? Actually, sa unang tingin mo pa lang dito sa bagay na ito talagang mapapaisip ka agad sa kung ano nga ba ito at sa kung bakit nga ba ang bansang Japan kinuha pa sa ilalim ng dagat ito. Well, kung ang nasa isipan mo naman isang angkor ito ng barko, ay yes mga kapopong, tama nga ngayong hinala. Pero, wait lang ha? Dahil itong nasa harapan nyo kasi ngayon hindi lang basta-basta isang angkor ng isang barko. Dahil alam nyo ba na almost 741 years na yang nakalubog sa karagatan ng Japan? Yes mga kapopong, 741 years na. Which is base sa pag-aaral ng gobyerno ng Japan, ay dito ay sinasabi nila na isang angkor pala ito ng barko ng Mongolia. At alam nyo ba sa kung bakit napunta naman yan sa karagatan ng Japan? Well, bumalik muna tayo saglit sa nakaraan, ha? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay ang pinakamalaking empire kasi sa kasaysayan kung hindi ako nagkakamali, and also correct me if I'm wrong, ay walang iba kundi itong Mongol Empire noong 13th century. Well, kita mo ba yung mapa na yan? Yes mga kapopong, yan nga ang mapa ng Empire ng Mongolia noon. Nasa sobrang laki niyan Magtataka ka na lang sa kung bakit sa panahon naman natin ngayon ay naging ganitong kaliit na lang itong bansa nila. At ano nga ba talaga ang nangyari sa dati pinakamalaking empire sa buong mundo? Well, to make the story short simula kasi noong sumakabilang buhay ang founder ng Mongol Empire na si Genghis Khan, ay dito ay syempre kanino pa ba niya ipapamana ang kanyang posisyon kundi syempre sa mga anak nito na noong mga panahon na yun ay kung hindi ako nagkakamali ay halos kalahati pa nga ng China at kalahati ng Korea is still under rin ng Mongol Empire. Well, ang layunin goal kasi nila noon sakupin ang mga lugar as big as possible para nga sila ang maghari sa malaking bahagi ng mundo noon, na alam nyo naman siguro na kahit nga sa mga panahon natin ngayon still meron pa rin mga bansa ang nang-aagaw ng mga lugar for their benefits. Which is ganyan na ganyan nga rin ang gawain ng Mongol Empire noon. Pero since makabilang buhay na nga yung pinaka-founder ng empire nila doon yung klase ng pamamahala niya ay naiba simula noong itong mga anak na niya ang humawak o pumalit sa kanyang pwesto. Well, sa madaling kwento uli, ay kahit kasi itong magkakapatid na ito hindi rin nagkasundo-sundo sa kung bakit pati sila ay nag-away-away rin at naghiwa-hiwalay base doon sa mga lugar na kanilang minana doon sa kanilang tatay, na kahit sa kanilang mga anak at mga apo ay actually ganyan rin ang naging sitwasyon sa kung sino nga ba ang magmamana at magkokontrol ng mga bahagi ng Mongol Empire. Pero ang tanong bakit nga ba unti-unti silang bumagsak? Well, ang unang dahilan kasi dyan dahil rin sa laki ng lugar na nasasakupan nila noon. Yes mga kapopong, hindi nga nila na-manage ng maayos. Na alam niyo naman siguro na noong mga panahon na yun wala pang aeroplano o mga tren upang bumiyahe ang mga namumuno sa bawat lugar nila doon. Which is magugulat na lang sila sa balita na yung mga lugar na sinakop ng kanilang mga lolo o kalulololohan ay kontrolado na pala ulit ng dating mga namumuno doon sa lugar. Pero bago yung pangyayari na yan alam niyo ba ang bansa sa Asia na hindi nagpatinag dyan sa Mongol Empire na yan? Yes mga kapopong, at yan na nga walang iba kundi ang bansang Japan. At alam niyo ba sa kung bakit trip ng Mongol Empire na makontrol ang bansang Japan noon? Well, ang isa lang naman sa mga dahilan yan dahil ang bansang Japan mayaman talaga sa ginto o sa gold. Which is ang isa nga sa mga plano ng Mongol Empire noon na under ng leader noon na si Kublai Khan ay makipagkaibigan sa Japan at kunin ang loob nito unti-unti sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga representative nila sa Japan bilang mga diplomatic representatives. Pero yun nga lang na noon kasing mga panahon na yun hindi pa masyadong aware ang Japan sa mga ganyang uri ng usapan, at kahit ilang tao pa sa Mongol Empire
Empire ang ipadala sa kanila hindi pa rin pumapayag ang Japan sa mga kagustuhan nila. O pwede kaya nating masabi na posibleng naramdaman ng Japan noon na mayroon talagang kakaiba na binabalak itong hukbo ni Kublai Khan? Well, dahil nga dyan sa pagmamatigas ng Japan noon wala na tuloy nagawa itong Mongol Empire kundi magpadala na lang ng libo-libong mga sundalo nila para puwersahang kontrolin ang bansang Japan noon. Pero yun nga lang, dahil sa ilang attempt nila na makontrol ang Japan nasabihin man nating libo-libo ring mga Japanese ang sumakabilang buhay dahil nga sa isinagawang pagsugod ng Mongol Empire noon. Pero ang ending naman hindi rin naging matagumpay ang mga tauhan ni Khan noon. At alam niyo ba sa kung bakit? Well, ang isa kasi sa mga tumalo sa hukbo niya, o pwede kaya nating masabing malaking hukbo niya, ay dahil sa mismong panahon sa dagat sa Japan noon. Yes mga kapopong, daang-daang barko nga ng Mongol Empire noon ay lumubog sa Japan dahil sa mga bagyo na naranasan nila doon. Which is ang paniniwala naman ng mga tao sa Japan ay ipinagtanggol ang bansa nila ng mismong kalikasan sa kung bakit mga alon at bagyo ang tumalo dyan sa mga barko ng Mongol Empire. Anyway, dahil nga dito sa nakuha ng Japan na ito, ay actually balak nila itong i-preserve at ilagay sa museum sa kanila na isang paalala rin na kahit ang mga ninuno nila noon hindi talaga pumayag na sakupin ang kanilang lugar kahit gaano kalaking empire pa yan. Na in the modern times naman mayroon namang isang bansa ang unti-unti namang gustong kumontrol sa malaking bahagi ng South China Sea ngayon. Well, paniguradong kilala nyo naman sa kung sino yan. Pero ang pinakamalaking tanong ngayon papaano kaya kung successfully na nasakop ng Mongol Empire ang Japan? Posible kaya na nasakop na rin nila ang bansang Pilipinas noon? Well, kayo mga kapapong, anong masasabi nyo dito sa pinakamalaking empire noon na sa mga panahon natin ngayon bumalik na lang sa ganito ang kanilang bansa? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga ideas, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video ko, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli tayong Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!